Nasa Europe na ngayon si Luka at yung exact country is Spain para sa special treatment na gagawin sa kanya. Pwedeng injection nga raw ang gawin kay Luka para sa mabilisang healing sa hamstring injury niya. Grade 2 injury yung lumabas sa MRI niya. Kaya yung possible nga raw talaga na timeline niya 4 to 6 weeks kung sa NBA yung magiging rehab niya. Makakabalik siya sa Lakers first round, nasa 3 to 4 games na dahil sa unang game malamang sa malamang araw may minutes restriction pa yan. Ang goal kasi talaga ng personal doctor ni Luka, pabilisin ang recovery para makahabol sa first round ng playoffs. Kaya ang pinaka-suggestion nga raw sa kanya, yung treatment sa Europe, mas advanced at iba kasi yung approach talaga kumpara nga raw sa US. Pero hindi rin naman kasi talaga guarantee na mas magiging mabilis talaga ang recovery nitong si Luka kung sa Spain depende kung magiging effective nga raw. Sa US kasi ang hamstring injury, ang pinaka-time recovery talaga niyan 4 to 6 weeks o mas matagal pa depende nga raw sa kaso. Samantalang kung magiging effective nga raw ang treatment na gagawin kay Luka sa Spain, possible 3 to 4 weeks mas maaga sa timeline niya sa NBA. Dahil kung 4 to 6 weeks nga ang recovery timeline niya, possible na hindi talaga siya aabot ng first round. Sa second round, ewan ko lang kung may Lakers pa niyan. Samantalang sa Europe, ang possible recovery 3 to 4 weeks lang at malaki nga raw talaga ang chance na makabalik siya early pa ng first round. Hindi rin kasi pwedeng isapalaran nga raw ni Redick itong si Luka, lalo't grade 2 hamstring ang nakuha niyan. Dahil yung hamstring injury talaga, bumabalik yan sa player. Si Luka nakakuha na yan ng first hamstring injury niya ngayong taon, February mga pare ko, kontra Philly. Halos 2 months lang, bumalik nga agad yan ngayon. Nataon pa, papasok siya ng playoffs kaya hindi nila minamadali nga raw yung recovery ni Luka. Pwede kasing mas lumala yung conditioning issue. Matagal, walang laro, paniguradong baka sa early season hindi pa magamit yan ng Lakers kung mamadaliin nila. At possible hindi 100% na magiging explosive si Luka sa pagbabalik niya. Si Redick rin kasi mismo tumanggi ngayon na magbigay ng exact timeline kung gaano katagal nga raw si Luka sa Europe. At sinabi lang niya na nasa maayos nga raw na kalagayan si Luka ngayon at sobrang motivated na makabalik. Sana nga biglain tayo ng Lakers Sa lagay naman ni Reeves ngayon, nagkaroon pa ng issue yan sa pagitan ng Lakers medical team at Dallas dahil si Redick unang nagsabi na nagkamali nga raw ang medical team ng Dallas sa MRI ni Reeves. Sinabi ni Redick na maling area raw ang iniskan ng medical team ng Dallas. Kaya kinailangan pa ng second MRI para makita yung totoong resulta dahil hinahabol rin kasi nila na makapaglaro dapat si Reeves kontra dito sa Dallas Mavericks. Pero kahit na-delay o nagkaroon pa ng misunderstanding, nakuha pa rin nila yung tamang diagnosis at lumabas talaga na confirm na may grade 2 injury si Reeves at yung timeline niya 4 to 6 weeks. Kaya nakikita na possible talaga na wala yung Austin Reeves sa first round ng playoffs sa Lakers. At yan yung napakasaklap na balita ngayon. Kontra OKC Thunder kasi, sa game 1 nila, litaw na may iniinda na dyan si Reeves. Sa early pa lang, lumabas pa nga yan papuntang locker room pero bumalik pa para maglaro. Masyadong araw kasing nagagamit si Reeves sa role na hindi dapat sa kanya. Kaya nagkaroon ng fractured sa Reeves. Yung iba, sabi sa report na masyadong araw nagiging rebounder at kumukuha ng bola itong si Reeves sa loob Kaya masyadong na-stretch yung Reeves niya. Halos hindi sila nagkakalayo ng injury nitong si Wembanyama. Kaya si Reeves ang paniguradong mawawala sa first round ng playoffs. Hindi lang yan, pwede pang araw maapektuhan yung max deal niya next off-season. Lalo na kung hindi agad yan magagamit ng Lakers. Yung grade 2 oblique strain kasi na nakuha ni Reeves usually 4 to 6 weeks. Ang playoffs magsisimula agad pagtapos ng regular season. Nasa loob ng 2 weeks mula ngayon tapos bumagsak pa sila sa 4th seed. Kaya nawala pa sa mga to yung 5 days rest. Kaya malaking kawalan sa scoring at backcourt. Mas mahirap ang playoff matchup kung wala itong si Reeves Bumagsak ang Lakers ngayon sa 4th seed. May home court advantage pa sila sa unang round kung sila yung 4th seed at kalaban nila 5th seed, most likely Houston Rockets. Kahit sila ang 3rd seed kasi nun, mayroon din naman silang home court advantage laban naman sa 6th seed.
most likely Timberwolves o Suns. Ang problema kasi, malapit ang Rockets at medyo maliit yung gap ng mga to sa Western. Kaya pwede rin bumagsak ang Lakers sa 5th seed at maungusan sila ng Houston Rockets sa final games na mangyayari. Kaya possible na ang Rockets ang makakuha pa ng home court advantage sa first round. Kung mangyayari yan, mababaliktad yung home court advantage. Rockets na ang hawak ng home court sa series game na to. Yan yung malaking kawalan sa Lakers. Mula sa 3rd seed, hawak dapat nila ang home court advantage sa tatlong team. Ang problema, dahil sa sunod-sunod na talo nila, bumaba sila sa 4th seed at possible bumagsak pa ng 5th seed. Sa last 3 games nila, dahil sa pagkawala ni Luka at Reeves, talagang bumagsak bigla ang win rate ng Lakers papasok ng first round sa playoffs.